Kumusta mga ka-Wowmazing? Sa panahon ngayon, kung saan halos lahat ay pagod, stress at problemado, may mga lugar pa rin sa Pilipinas na kayang magbigay ng tunay na saya. Hindi lang sa mata, kundi sa puso. Mga probinsyang kahit simple ang buhay, ngunit punong-puno ng ngiti, pag-asa at positibong vibes. Mga lugar na kapag napuntahan mo, mapapaisip ka, ganito pala ang tunay na kaligayahan. Pero ang tanong, alin sa mga probinsya sa Pilipinas ang pinakamasayahin at bakit milyon-milyong tao ang gustong bumalik sa mga lugar na ito? Sa video na ito, alamin natin ang mga pinakamasasayang probinsya sa Pilipinas. Simula sa mga chill na destination hanggang sa isang lugar na tinatawag mismo na Happy Island. Kaya ka-Wowmazing, tara, simulan na natin. Number 10, Laguna. Sa bawat biyahe papuntang Laguna, ramdam agad ang kakaibang halo ng kasaysayan at kasiyahan. Isa ito sa mga probinsyang malapit sa Metro Manila. Pero sa kabila ng pagiging accessible nito, tila ibang mundo ang hatid nitong saya. Mula sa mga malamig na bukal hanggang sa mga makasaysayang lugar, parang may sariling ritmo ng ligaya ang Laguna. Hindi maikakaila na isa sa dahilan kung bakit masaya ang Laguna ay ang dami nitong destinasyon. Nariyan ang mga hot spring resorts sa Los Baños at Calamba, kung saan pwedeng mag-relax ang buong pamilya. Kapag gabi naman, nagiging mas lively ang lugar, perfect para sa bonding moments. Bukod sa kalikasan, mayaman din ang Laguna sa kultura. Dito isinilang ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kaya bawat sulok ay may kwento. Ang mga pista at selebrasyon dito ay puno ng kulay, musika at saya na talagang tumatatak sa puso ng bawat bisita. Hindi rin mawawala ang Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, isang lugar na literal na puno ng tawanan at sigawan sa tuwa. Para itong simbolo ng saya ng Laguna, lalo na para sa mga kabataan at pamilya. Sa kabuuan, ang Laguna ay hindi lang destinasyon. Ito ay karanasan ng saya na malapit pero kakaiba. Number 9, Negros Oriental. Kilalang-kilala ang Negros Oriental dahil sa Dumaguete, ang tinaguriang City of Gentle People. Ngunit higit pa rito, ang probinsyang ito ay puno ng kalmadong saya na hindi kailangang ipagsigawan dahil mararamdaman mo na lang. Ang mga tao rito ay likas na mababait at magiliw. Kahit hindi ka taga rito, pakiramdam mo ay tinatanggap kanila na parang pamilya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang bumabalik at naninirahan na rito. Sa kalikasan naman, hindi ka mabibigo. Ang Apo Island ay isa sa pinakamahusay na diving spot sa Pilipinas, kung saan makikita ang makukulay na corals at ang mga pawikan. Ang ganitong uri ng karanasan ay nagbibigay ng kakaibang saya, yung tahimik pero malalim. Ang lifestyle sa Negros Oriental ay simple at hindi magulo. Walang rush, walang stress, isang uri ng pamumuhay na nagbibigay ng tunay na contentment. Sa huli, ang saya sa Negros Oriental ay hindi maingay. Ito ay banayad pero tumatagal. Number 8, Iloilo. Kung usapang saya na may kasamang kultura at pagkain, hindi pahuhuli ang Iloilo. Ang probinsyang ito ay kilala sa pagiging masayahin ng mga tao at sa kanilang mainit na pagtanggap sa bisita. Isa sa pinakatampok dito ang Dinagyang Festival. Isang makulay at masiglang selebrasyon na dinarayo ng libu-libong tao bawat taon. Ang saya dito ay hindi lang nakikita. Nararamdaman ito sa bawat beat ng tambol. Bukod sa festival, kilala rin ang Iloilo sa kanilang pagkain. Ang Lapaz Batchoy ay isa sa mga paboritong comfort food ng mga Pilipino at sa bawat higop nito, tila may kasamang saya. Ang Iloilo River Esplanade naman ay isang patunay na kahit simpleng lakad lang sa tabing ilog ay pwedeng magbigay ng kaligayahan. Sa Iloilo, ang saya ay nasa bawat detalye, mula sa pagkain, kultura hanggang sa mga tao. Number 7, Camiguin.
Ang Camiguin ay maliit man sa mapa, napakalaki naman ng hatid na saya. Kilala ito bilang Island Born of Fire. Ngunit sa kabila nito, payapa at puno ng kaligayahan ang lugar. Isa sa mga iconic na destinasyon dito ang White Island, isang sandbar na tila paraiso sa gitna ng dagat. Dito, mararamdaman mo ang tunay na kalayaan. Ang Sunken Cemetery naman ay isang kakaibang lugar na may kwento ng nakaraan. Ngunit sa kabila nito, nagiging simbolo ito ng pag-asa at bagong simula. Ang mga hot spring at waterfalls dito ay nagbibigay ng relaxation na bihira mong maranasan sa ibang lugar. Sa Camiguin, ang saya ay simple, tahimik at tunay. Number 6, La Union. Kawaw-mazing! Kung gusto mo ng chill na saya, La Union ang sagot. Kilala ito bilang surfing capital ng Northern Luzon at isa sa pinaka-trending na destination ngayon. Ang vibe dito ay kakaiba, relaxed pero masaya. Kahit hindi ka surfer, sapat ng panonood ng alon habang hawak ang iyong paboritong inumin. Ang mga cafe at restaurants dito ay aesthetic at Instagram-worthy. Pero higit pa roon, nagbibigay ito ng comfort at saya sa bawat bisita. Sa gabi, nagiging buhay ang La Union. May bonfire, musika at kwentuhan sa tabing dagat. Sa La Union, ang saya ay hindi pinipilit dahil kusang dumarating. Number 5, Davao del Sur. Sa Davao del Sur, hindi lang basta saya ang mararamdaman mo, kundi ang uri ng kasiyahan na nagmumula sa kaayusan ng buhay. Isa ito sa mga probinsyang kilala sa disiplina at katahimikan. Ngunit sa likod ng mga ito ay isang komunidad na marunong magpahalaga sa simpleng kaligayahan. Dito, hindi mo kailangan magmadali. Parang may sariling ritmo ang buhay. Mabagal pero sigurado. Tahimik pero masaya. Isa sa pinakamalaking dahilan ng kasiyahan dito ay ang mataas na kalidad ng pamumuhay. Malinis ang mga kalsada, maayos ang sistema, at ligtas ang kapaligiran. Dahil dito, nababawasan ang stress ng mga tao at kapag kaunti ang iniisip mong problema, mas madali kang ngumiti. Hindi lang ito lugar na tinitirhan. Ito ay lugar na ini-enjoy. Ang presensya ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ay nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Davaoenyo. Para sa kanila, hindi lang ito tanawin. Ito ay simbolo ng pangarap at determinasyon. Maraming lokal ang umaakyat dito. Hindi lang para sa adventure, kundi para sa personal na fulfillment. Hindi rin mawawala ang masasarap na prutas tulad ng durian, mangustin at pomelo. Sa bawat kagat, parang may kasamang saya, lalo na kapag kasama mo ang pamilya o kaibigan. Ang mga night market sa Davao ay puno ng buhay, kulay at pagkain na kayang magpasaya sa kahit sinong bisita. At higit sa lahat, ang mga tao rito ay disiplinado, ngunit hindi nawawala ang pagiging masayahin. Sa Davao del Sur, ang saya ay hindi magulo. Ito ay organisado, tahimik at tunay. Dagdag pa rito, ang lungsod ay may mga parke katulad ng People's Park na nagbibigay pahinga sa isip at puso ng mga tao. Dito, makikita mo ang mga pamilya na naglalakad, mga bata na naglalaro, at mga magkakaibigan na nagtatawanan. Isang simpleng eksena na sumasalamin sa tunay na kaligayahan. Number 4, Bohol. Ang Bohol ay parang isang postcard na nabuhay. Bawat sulok ay maganda. Bawat tao ay masayahin. Isa ito sa mga probinsyang hindi lang dinadayo dahil sa tanawin, kundi dahil sa vibe nito. Pagdating mo pa lang, mararamdaman mo agad ang warmth ng lugar, parang yakap ng isang matagal mo ng kaibigan. Ang Chocolate Hills ay isa sa pinaka-iconic na tanawin sa Pilipinas. Ngunit higit pa sa itsura nito, nagbibigay ito ng sense of wonder. Yung pakiramdam na napapangiti ka na lang dahil sa ganda ng mundo. Maraming bisita ang napapahanga at sa huli ay napapangiti.
Ang Lubok River Cruise ay isang kakaibang karanasan. Habang dahan-dahang umaandar ang bangka, may mga kasabay itong live music, sayawan at masasarap na pagkain. Ang ganitong klaseng karanasan ay hindi lang masaya. Ito ay unforgettable. Sa Panglao, ang mga beach ay tila gawa sa pangarap. Malinis, malinaw ang tubig at tahimik. Dito, ang saya ay mararamdaman mo habang nakahiga ka sa buhangin, nakatingin sa langit at iniisip na sana hindi na matapos ang araw. Ang mga taga-Bohol ay likas na palangiti at mababait. Hindi nila kailangan magpanggap. Natural sa kanila ang pagiging welcoming. Kahit saan ka magpunta, may makakausap ka na magpapagaan ng loob mo. Dagdag pa rito, ang Bohol ay may balanseng turismo at kultura. Hindi ito masyadong magulo, ngunit sapat ang activities para hindi ka mainip. Kaya naman, ang saya dito ay hindi nakakapagod. Ito ay tuloy-tuloy at relaxing. Number 3, Batanes. Mga kaw-amazing, sa Batanes, iba ang klase ng saya. Ito ay hindi maingay, hindi magulo, kundi tahimik at malalim. Ito ang uri ng kaligayahan na mararamdaman mo sa katahimikan, sa hangin at sa simpleng pamumuhay. Parang bawat segundo dito ay slow motion at doon mo matututunan kung paano tunay na mabuhay. Ang mga rolling hills ng Batanes ay tila walang katapusan. Kapag nakatayo ka roon, parang lumiliit ang problema mo. Ang malawak na tanawin ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip at sa kapayapaan, matatagpuan ang tunay na saya. Ang mga Ivatan ay kilala sa kanilang pagiging matatag at mababait. Hindi sila magarbo ngunit napakayaman nila sa values. Dito, ang komunidad ay tunay, hindi lang salita kundi gawa. Ang mga bahay na gawa sa bato ay simbolo ng katatagan. Kahit dumaan ang bagyo, nananatili itong matibay, tulad ng mga taong nakatira rito. At sa bawat pagsubok, natututo silang ngumiti. Ang lighthouse ng Basco ay isa sa mga pinakaromantikong lugar sa Pilipinas. Kapag sumikat o lumubog ang araw, tila sinasabi nito na ang buhay ay simple at sapat na yon para maging masaya. Dagdag pa rito, ang Batanes ay halos walang krimen. Dahil dito, ang mga tao ay may peace of mind. At sa panahon ngayon, yon ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng kaligayahan. Sa Batanes, ang saya ay hindi hinahanap. Ito ay nararamdaman. Number 2, Palawan. Ang Palawan ay parang panaginip na naging realidad. Hindi lang ito isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas, isa rin ito sa pinakamasaya. Ang bawat tanawin ay tila perpekto at sa bawat sandali, mararamdaman mo ang excitement at wonder. Sa El Nido, ang mga lagoon ay parang gawa ng sining. Ang tubig ay malinaw, ang paligid ay tahimik, at ang experience ay kakaiba. Para kang nasa ibang mundo, isang mundo na puno ng saya. Ang Coron naman ay kilala sa diving spots nito. Ang paglangoy kasama ang mga isda at pag-e-explore ng shipwrecks ay nagbibigay ng thrill na bihira mong maranasan. Ito ang saya na may kasamang adventure. Ang underground river ay isang natural wonder na kinikilala sa buong mundo. Ang pagpasok sa kuweba ay parang paglalakbay sa misteryo at sa dulo may kasamang excitement at amazement. Bukod sa turismo, ang Palawan ay nagbibigay ng kabuhayan sa maraming tao. Dahil dito, ang mga lokal ay masayahin at grateful. Ang kanilang ngiti ay hindi pilit. Ito ay tunay. Ang mga beach dito ay ilan sa pinakamaganda sa mundo. Ngunit higit pa sa itsura, nagbibigay ito ng peace at relaxation na nagdudulot ng kaligayahan. Dagdag pa rito, ang Palawan ay isang lugar kung saan pwede kang mag-reset. Kung pagod ka na sa buhay, dito mo muling mahahanap ang iyong sarili. Sa Palawan, ang saya ay parang walang katapusan. At mga kaw-amazing, narito na tayo sa pinakahihintay nating lahat. Ang number 1, Catanduanes, ang Happy Island. Ang Catanduanes ay tunay na Happy Island ng Pilipinas. Hindi ito basta titulo lamang, ito ay refleksyon ng buhay ng mga tao rito.
Sa bawat ngiti, sa bawat kilos, mararamdaman mo ang tunay na kaligayahan. Kahit madalas itong tamaan ng bagyo, hindi nawawala ang saya ng mga residente. Sa halip, mas lalo pa silang nagiging matatag. Ang kanilang resilience ay nagbibigay inspirasyon at sa gitna ng pagsubok, natututo silang ngumiti. Ang kalikasan dito ay napakaganda. Mula sa malalakas na alon hanggang sa tahimik na talon, bawat lugar ay nagbibigay ng saya at pag-asa. Para itong paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, may kagandahan pa rin. Ang komunidad dito ay napaka-solid, magkakakilala ang mga tao, magtutulungan at laging may malasakit sa isa't isa. Sa ganitong uri ng samahan, natural lang na maging masaya ang lahat. Ang surfing sa Catanduanes ay isa sa pinakamagandang karanasan. Ang bawat alon ay parang hamon at sa bawat tagumpay may kasamang saya. Dagdag pa rito, ang simpleng pamumuhay dito ay nagbibigay ng contentment. Walang sobra, walang kulang. Sapat lang para maging masaya. Sa Catanduanes, ang saya ay hindi mo kailangang hanapin. Ito ay nasa puso ng bawat tao. Kaw-amazing! Sa dami ng magagandang probinsya sa Pilipinas, isang bagay ang malinaw. Hindi nasusukat sa yaman ang tunay na kaligayahan. Minsan, nasa simpleng pamumuhay lang. Sa tahimik na paligid at sa mga taong marunong ngumiti kahit may pinagdadaanan. Mula sa malamig na hangin ng Batanes hanggang sa masiglang alon ng Catanduanes, ang bawat lugar ay may kwento ng saya na hindi kayang bilhin ng kahit na anong halaga. Kaya kaw-amazing! Ikaw, saan mo gustong maranasan ang tunay na saya? I-comment mo lang sa ibaba at baka yun na ang next destination mo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.